Chinky, bakit maraming tao hirap na hirap mag-ipon? Alam nyo ba, almost 80% ng mga tao ay may maling akala kaya nahihirapan silang mag-ipon. Ano kaya mga maling akala? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Ay, grabe naman. Itong session na ito, pag-uusapan natin yung mga maling akala pagdating sa pag-iipon, kaya nahihirapan po tayo. At yung number 6, abangan nyo yung number 6. Number 1, kailangan mo na malaking sweldo at malaking income para ikaw ay makaipon. Paniniwala mo, hindi ka na makakaipon. Bakit? Ito lang, this is between you and me. The more we make, the more we spend. Mas mabuti pa nga yung maliit kita eh. Napagkakasya, minsan may sobra pa eh. Nung lumaki na kita, nagkulang na nagkautang pa. Tama o mali? Alam mo, pagdating sa pag-iipon po, it's not about the money, it's about developing a habit and discipline. Pwede kang mag-ipon kahit na maliit lang kita kung gusto gagawa ng paraan, kung ayaw maraming dahilan. Mag-umpisa ka. 20 pesos, kaya mo ba? 20 ka muna. Huwag mo muna isipin yung 100 o 500 sang araw, 20 pesos ka muna. So imagine mo, nade-develop na yung habit, 20 pesos everyday, 600 naman. Uy, naka 600 ako in 1 month. Kaya ko pala. Number 2, hindi ka mag-e-enjoy pag nag-iipon ka. You can't save money while enjoying. Ito naman malaking pagkakamali yan, ha? Yung parang, kasi deserve ko to eh. I need it. I deserve it. Ito yung problema. Pag nag-deserve ka to, lahat gastos ka ng gastos. Alam mo, ending yan, kakapusin ka, magkakaroon ka ng financial stress. Kaya kailangan po balanse. Balanse lang po. Mag-ipon ka para sa kinabukasan mo at mag-ipon ka rin ng pera para ipang-enjoy mo. Di ba? Ngayon, wala nang problema na bumili ng kape. Pag-ipunan mo. Wala nang problema na mag-travel. Pag-ipunan mo. Wala nang problema na bumili ng gadget. Pag-ipunan mo. Huwag mo uutangin. Number 3, ang pag-iipon is only for emergency. Oh, pang-emergency lang yan. Hindi na ba ako magkakaroon ng emergency? Wow. Alam mo, lahat tayo, hindi natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng emergency. Hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit. Hindi natin alam kung kailan masira ang mga gamit. Hindi natin alam kung kailan, may ma-hospital, di ba? Or let's say, may mga mawawalan ng work or ng kita. Kaya nga, napakahalaga, habang tayo ay kumikita pa, nagbi-build na po tayo ng emergency fund. Oo. Di ba? Parang sasakyan lang yan eh. Kailan ka kukuha ng extra na gulong pag na-flat ka na ba? No. Dapat yung extra na gulong nandun na sa loob ng sasakyan para just in case na ma-flat, may kapalit ka agad. Does it make sense? Let's go to number 4. Saving is too hard and time-consuming. Sobrang hirap talaga. Sobrang nakakaubos talaga ng oras. Alam mo kung ganun ang mindset mo, hindi ka makakapag-umpisa. Bakit? Sa totoo lang, mahirap lang yan sa umpisa. Mahirap lang yan sa mga taong ayaw. Mahirap lang yan sa mga taong walang disiplina. Pero, ito ang tanungin ko. Ano mas mahirap? Mahirap na kapos ang budget mo? Kailangan mo mangutang? O mas mahirap na nag-iipon ka sa umpisa pero pag ikaw nangailangan ka, meron kang dudukutin. Mamili ka ng hirap. Let's go to number 5 po. Savings mean sacrificing everything. Oy, hindi na ako kakain, hindi na ako bibili ng kape, hindi na ako magme-milk tea. Yours truly. Ako, nagta-travel rin ako, umiinom ako ng kape, nagme-milk tea pa rin ako. Kasi pagdating po sa pag-iipon po, itong kailangan nyo po maintindihan. Lalo sa paggagastos po. Hindi mahalaga kung magkano ang nilabas mong pera. Ang mahalaga, may budget ka ba? May pera ka ba? Ang mahalaga, afford mo ba? Hindi mo kailangang magsakripisyo. So, simple lang. Paano malaman kung afford mo isang bagay? Ako naman, personal lang naman to. You don't have to follow me. I just simply multiply everything that I purchase by 5. By 5 lang. O kunyari, bibili ako ng 3-in-1 na sachet na 10 pesos times 5, 50 pesos. Based on my income, kung gagastos ka ng kape sa 50 pesos, kaya ko ba? Afford ko ba? Afford! Go! Bibili ko yan. Based on your current income, bibili ka ng kape ng 1,000 pesos, afford mo ba? Pag sagot mo, hindi. Oh, hindi. Ba't mo bibilin siya? So, in other words, maghanap ka na afford mo talaga. Kaya hindi mo kailangan mag-sacrifice. Ang tanong, afford mo ba? Let's go to number 6 na po. Ito na. You'll never save enough to make a difference. Naku, wala yan. Alam mo, solusyon, dagdagan mo yung kita mo, hindi ipon. Kahit nag-iipon ka, hindi ka yayaman. Pag yan, pinaniwalaan mo, ay naku, may problema ka. Bakit ko? Papaliwanag ko po sa inyo, ha? Ang solusyon, hindi lang kita. Ang solusyon ay pag-iipon muna. Bakit? Pag ikaw ay nag-iipon, kailangan mo ba ng disiplina? Kailangan mo ba ng sakripisyo? Kailangan ba ng consistency? Diba? Bago ka makaipon. Discipline, sacrifice, consistency. Now, let me ask you this question. Meron ka kakilala na milyonaryo, bilyonaryo naging successful na walang disiplina, na hindi nagsakripisyo, na hindi consistent? Meron o wala? Type sa comment section. Lahat ng kakilala ko na mga naging successful, may disiplina, nagsakripisyo,
consistent sila. Kaya na hindi natin alam, ang pag-iipon po is the building blocks para ikaw ay maging matagumpay. Pag ikaw natuto ka na mag-ipon, yung mindset mo, yung attitude mo, yung outlook mo, yan ang magdadala sa'yo sa tagumpay. Kaya nga, kahit maliit lang yan, make it habit sa pag-iipon. Number 7, lie, you should only save what's left over sa mga gastusin mo. Chinky, paano pa ako makakaipon? Kulang na nga itong ginagastos ko, kulang na nga itong sweldo ko. Alam mo, kung ganun ka mag-isip, hindi ka talaga makakaipon for life. Bakit po? Tanungin nyo ako bakit. Kasi ang income po natin limited, ang expenses po natin unlimited. Kaya ang dapat na mindset po natin, prioritize mo muna natin ang pag-iipon bago gumastos. Income, tapos magtatabi ka kung ilang percent ang gusto mong itabi, tapos doon ka matira, doon ka mag-budget. The goal is not to increase our income immediately para magkasya po sa ating gastusin. The goal first is to prioritize first magkano gusto mong ipunin at tawag po dyan financial responsibility. And last but not the least, the 8th lie, saving won't make a significant impact in my financial future. Naalala ko tuloy ang isang storya ng isang bata nang naglalakad sa dalampasigan at nakita niya napakadaming starfish. Nag-high tide po. Pag nag-high tide, tapos nung nag-low tide na, lahat ng mga starfish nandun. Tapos kinukuha ng bata yung lahat ng starfish, binabato niya pabalik para mabuhay yung mga starfish. Nakita ng isang matanda, lumapit sa bata. Anong ginagawa mo? Sir, gusto kong mabuhay lahat ng mga starfish kaya binabato ko pabalik. Sabi niya, sa dami niyan libo yan. Paano mo maubos yan? You won't make any impact. Alam mo ginawa ng bata, pumunot ng isa, binato ulit pabalik. Alam mo sabi ng bata sa matanda, I sure made an impact on that one. Kaya nga mga friendship, no? Foundation natin ang pag-iipon. Huwag mong mamaliitin yan. Nag-umpisa ako na mag-ipon. Nung maliit pa lang ang income ko. Pero ngayon, naging habit ko ng pag-iipon. Thank be to God, thank to my mom. Talagang sila po ang nagturo sa akin ng disiplina, sakripisyo, at maging consistent. Kaya naging matagumpay ako ngayon sa pera. Kaya yan ang hamon ko sa inyo mga kaiponaryo. Kaya nga sa 8 maling paniniwala, saan ka nabudol? Number 1, kailangan mo ng malaking income para makaipon. Diba? Hindi ka mag-i-enjoy pag nag-iipon ka. Number 3, para sa mga tao, ano lang yan, may emergency. Pang-4, napakahirap mag-ipon. Number 5, kailangan mag-sacrifice ka. Sacrifice everything. Number 6, hindi ka makakaipon. Number 7, kulang nakita, paano pa ang mag-iipon? Number 8, it won't make a significant impact in your financial future. Alam mo, ito lang ha, sa lahat ng 8, saan po kayo nagkaroon ng maling akala? I-type na lang sa comment section. Sana naman naliwanagan po kayo. Ito lang sabihin ko, challenge ko po sa inyo. You can enjoy and have fun while saving. Kaya sumali na kayo sa aming 60,000 ipon challenge. O may ipon challenge po tayo sa ipon box po natin. Kung ano po yan, i-search na lang po sa YouTube or sa TikTok po ang tinatawag na ipon box. Maraming salamat at sana naliwanagan po kayo. Kung nagustuhan nyo tong episode na ito, don't forget to like, share, and also subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.